First is that Capiz came from the word Capid, which means twin. Ito ay hango sa kwento na yung dalawang anak na babae who are twin, no, ni Dato Bangkaya, who once ruled this region. And another is yung galing sa salitang lapis, which is a species of a fish, popularly known as a stick fish. Pero ang popular na version is Capiz got its name from Capiz shell, or locally we call it pios. When the Spaniards came, kasi ang Capiz is the second Spanish settlement. When they passed by the island, they uttered pan, hay, and esta isla. Yun ang sabi nila. Meaning, there's bread on this island. Meaning, nakita nila yung abundance of food in this island. Ano yung lulutuin natin dito? Bali, yung lulutuin po natin ay manok na may ubod kapoy. Bali, traditional po na luto ng Panay Bukidnon. Kasi mostly yung mga luto natin, tinulang manok, lagyan natin ng kapaya sa sayote. Sa amin naman sa bundok, walang papaya, walang kamote, yung nilalagay namin yung ubod ng apoy. Ano yung ubod ng apoy? Ay isang uri ng palm, yung fish ng palm. Oh, okay. Yan po yung nilalagay namin. Bali, kalasa po niya is yung ubod ng nyog. Kalasa din niya yung ubod ng hibyok. Yung apoy, yun po yung bibigay ng parang matamis na lasa doon sa manok. Malinamnam siya, no? Opo, para siyang Pero sa bawal niyo po siyang kainin pag bago talagang kuha. Dapat ito nahugasan na nakatulo na. Kasi pag bagong kuha, bakate. Pero pag nahugasan na, naanod na yung dagta sa tubig, wala na siya. Okay, safe na po siyang kainin. So yung sadlag, dapat lahat ng tubig sa manok papalabasin natin para makuha yung kumatas siya. Opo. So unahin natin yung labog na anong labog? Ito po yung rosel, dahon ng rosel. Dahon ng rosel. So ginagamit talaga yung rosel dito. Pampaasim po. Oo. Ito po yung isa sa pinakamaasim na dahon. Oo. Tapos, hibiscus to, di ba? Opo. Ilalagay natin yung manok sa ibabaw ng labog para na mauna yung labog na tumubig. Tapos sasabayan siya ng manok. Hindi siya masusunog kasi lalabas yung tubig sa manok. Tsaka tinutulungan siyang magparami ng tubig nung labog. Yung labog yung nauunang natutubig. Tapos lalagyan natin siya ng asin. Ito kasi yung manok nyo, napakalasa dahil native chicken siya, no? Po. Yan, nagmamantika na yung manok. At saka yung labog. Ito talaga yung mga luto sa mga bundok, no? Na wala kang makukuhang mantika, wala. Kung ano lang meron sa paligid mo. Lahat sanlag lang. At mas masarap po yung manok pag sa apoy talaga niluluto. Ito, gamit lahat ng ulo hanggang paa. Opo, lahat. Pati yung lamang loob, yung atay, saka yung patikulon. Kasi po, bawal na mag-ihaw kami ng manok o magkatay ng manok na kulang. Kasi minsan, halimbawa, pag may okasyon at kulang, nagagalit yung mga ancestors namin. Kasi merong tao na paborito niya yung ganung parte. Paano kinatay mo, wala na yun, magagalit. So, dapat, hindi pa kayo nakakain, alam mo na kung sino, para kanino yung pakpak, para kanino yung paa, para kanino yung batikulong. So, very mindful yung pagluto. Iniisip mo talaga yung kumakain. Opo. Halimbawa, meron kang bisita, paborito niya yung ulo, huwag mong putulin hanggang yung ulo lang. Putulin mo hanggang yung leg. Tawag doon langkoy. Kumbaga, pabor sa bisita. Pabor sa bisita. Para sa kanya talaga yun. Tapos, lalagyan natin siya ng tubig. Ilalagay na natin kasama na yung ubod. Itong ubod, no? Ng apoy. Kasama yan, pati yung dahon. Lalagay din natin yung luya. Luya, no? So lang luto natin, ang daming luya talaga, no? Kasi yung luya yun ang papawala ng langsa, tsaka yung tanglad. Tapos, hahaluin natin siya. Tapos, dadagdagan natin ng sabaw na. Yung tawag namin is masapan o yung sabaw ka-level nung niluluto mo na ingredients saka yung karne. Hindi ka pwedeng magluto ng hindi sapan. Kasi yung mangyayari, may mahilaw. Hilaw yung kalahati naman luto. Very conscious sila sa technique, no? May cooking science pa rin. Kahit
passed on from generation to generation kung paano lutuin yung mga dishes. Opo. Yan. So ano yung tawag nga sa dish na to? Ang tawag ay manok nga may ubod ka, apoy. So yung klase ng ubod, yung apoy. Apoy. Yeah. Apoy, yun po yung So it's a special kind of palm, heart of palm, no? Opo. Anong variety ngayon? Fishtail. Fishtail palm. Yan. So luto na siya. Opo. Gusto kong tikman muna yung Yung sabaw po. sabaw. Sarap niya. Isasali natin siya dito. At saka mas magiging malasa pa siya kasi nilagay mo sa dahon ng saging. Opo. Yung term po namin sa bundok sa mga nilalagay namin is lamhay. Lam? Lamhay para dumami siya. Yung mga ganito, mga ubod. Opo. Para dumami siya ng Super kasi extender. pag isang manok lang, hindi Kulang. naman kasya. Opo, hindi kasya sa lahat. Kaya lalagyan ng papaya, lalagyan ng ubod. Yung iba nilalagay ratan. Opo. Yung, pero yung malambot na ratan. So meron pong Yeah. mga rata na mapait, lalo Mapait. na yung mga tagipi, yung mga tumaram, pero yung burungan yun po yung matamis na uway. Ito siya, bamboo shoots to siya. At siya sobrang fresh niya. At wala siyang yung alam kasi namin na bamboo shoots pag nasa Manila, yung mabantot, di ba? May aroma. Ito, very clean tasting. Ito, paano siya lutuin? Ano, sir? Tantat mantika, sir. Mantika, Wala. Walang painit po, tantat, sir. painitin mo na yung kawali. And ang ating sangkap. So ito yung luto ni dito, napansin, wala masyadong sili, no? Wala masyadong anghang. Oo, sir. No? Tanto yung ahos, sir. Ahos or bawang. Bawang. Papula-pula ko ang tanong, sir. So papula-pulahin natin yung ating Yung bawang, sir. bawang. Sunod, sir, sibuyas. Ada yun, sir. Tambo, Then, sir. tambok or bamboo shoots, Tambo, no? sir. At saka marami siya ngayon dahil tag-ulan. Oo. Damo nga, ano, sir? Tambo. Napaka-simple lang, no? Pag-asin lang. Yan. Oh, tingnan, napakabilis, napakadali. Simple. Oh, di ba? Dali lang lutoon, sir. Dali lang lutuon at saka masustansya. Ito ang tawag dito, Inday. Pag lumunutang na sir, luto na siya. ibig sabihin, luto na. Ngayon lang ako nakakita ng bicho-bicho. Pwede ito? Opo, sir. Pupunuin ba natin to? Ang Okay na galing. sir? Luto na sir? Luto na siya. Pwede na nating kainin. Yan. Ito, nagawa ko to nung bata pa ako. Ngayon, wala nang gumagawa. Ayoko na. Pwede din ba gawin na kamuting kahoy yan? Pwede man, sir. Simple.ph. Living made simple.